So, hi guys! Good evening! I'm back with another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isa sa mga pinaka-inaantay natin. Pinag-uusapan ngayon, lalong-lalo na sa mga sumusuporta ng tunay para kay Kalingap Ido. Yes, of course, excited tayo syempre naman dahil we are curious kung ano nga bang magiging hitsura ng pabahay niya para kay Early. O pak, actually, usap-usapan to nung nakaraan pang taon. Issue summer sisimulan, pero maraming mga issues na mga nangyayari, so na-postpone, and then, ano ba ngayon, July na. So, nung nakaraang linggo, nag-hint or nag-vlog si Kalinga Pido patungkol sa bagay na yan. So, kumbaga parang hint yun para simulan na natin to. O bak, ganun. Kasi, sa totoo lang, dahil sa mga nangyayaring issues, marami nang tumataas ang kilay dyan. Nakisyo, wala nang believe kay Kalinga Pido na, hindi na yan matatapos or hindi na yan masisimulan pa. Na kumbaga, hindi kaya ni Kalinga Pido or iniwan na ng mga sponsors. Ay, very wrong. Okay? So, ayun na nga, ayon sa aking nababalitaan, sa abot ng aking makakaya at sa abot ng aking pagkaintindi sa bagay na ito, since hindi naman ako expert pagdating sa mga construction na yan, although napag-uusapan na kasi ito, kaya may konti na tayong kaalaman, okay? Now, ang nababalitaan ko, sponsor ay nanghingi ng rough estimate para masimula na ang pabahay na yan. Opak. So, ito ba ay good step or ito ba ay maganda para kay Kalingap Ido or para sa mga sponsors? Okay. So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng rough estimate na yan? So, mostly, ang mga viewers, ibibigay or sasabihin nila agad, okay, rough, 400, 500k to 600k o ang amount para ang kailanganin ni Kalinga Pido para tuluyan or matapos na ang pabahay na yan. So, bali, 5x6 ba? Tama ba? Ang ganyan kalaki na bahay, isang kwarto, kusina, ganun, na simple pero elegant ang seste ng pabahay na yan. So, modern style, I guess. So, ito na nga. So, sabi ng sponsor, ang hinihingi niya ay rough estimation ng mga materyales na kailanganin ng para masimulan ang pabahay na yan. Okay? Materyales. Hindi yung amount na kulang sa sinasabi ni Kalinga Pido na may hawak siya na 30%. Well, hindi niya sinasabi na kung magkano exactly yung 30% na yan. Pero regardless na, basta may hawak siya pero kaunti lang na kaya nag-alinlangan siya dahil kukulangin at hindi niya kakayanin yon, of course naman. Kasi, mahal eh. Pero no worries dahil mayroong mga buting sponsors na willing tumulong sa kanya para matapos na ang proyekto na yan. So, paborito kay Kalinga Pido sa totoo lang dahil may mga taong naniniwala sa kanya na kakayanin niyang matapos ang pabahay na ito. So, ito ba ay maganda na step na naisip ng sponsor na manghingi sila ng rough estimate. So, actually, maraming nagsasabi sa live ko mismo na maganda to para iwas negativity or iwas bashing na ay may kupit, ay may corruption, ay may naibulsa, 'di ba? Walang maibubulsa pagka ganyan rough estimate So, like for example, magpi-present si Kalinga Pido ng mga listahan ng mga kailangan ng mga materyales para masimulan yung pabahay na yan, para mapurma yung pabahay na yan, para makita nating mga viewers na ay ayan na, 'di ba? So, for example, kung ilang sakong simento, ilang sakong buhangin, mga alambre, mga pako, mga kahoy, mga kung ano mang mga kailanganin para maipatayo yung bahay na yan. Okay? So, yun yung kailangan ng sponsors. And then, Bugs,
hindi na mamumblema si Kalinga Pido sa mga materialis na yan dahil caring ibigay ng sponsor. O, diba? So, may start na talaga yung pabahay na yan sooner or later. Siguro kasi inaantay lang nila yung availability din ni Kalinga Pido kasi medyo busy din talaga si Kalinga Pido. So, kailangan talaga niyang bigyan din ng panahon yung pabahay na yan. Although, hindi pa nga tapos yung ginagawa para sa kay Kalinga Pido mismo. So, maybe after that, ay may susunod na yung kay Early. So, para sa akin naman, this is wise na desisyon na naisip ng sponsor na syempre for transparency at syempre makatipid din sila at syempre para na rin kay Kalinga Pido sa mga nag-i-issue kay Kalinga Pido na kisyo ganito, ganyan. So sa totoo lang guys, yung pabahay na yan, maraming tutulong dyan kay Kalinga Pido, lalo na kung makikita nila na nasisimula na. So like for example, kung kulang na lang ng pintuan yan, kung kulang na lang ng bintana dyan, finishing, so on and so forth, mga konting gamit, 'di ba? Maraming maraming magvo-volunteer diyan na ay kami nang sasagot dito, kami nang sasagot diyan. Hopefully, ganun yung mangyayari, 'di ba? So, ayun lang, tulong-tulong para maipatayo yung pabahay na yan. Because I believe also na deserving naman si Early na magkaroon ng pabahay. Para din, di ba, syempre, gagraduate na rin si Early. So, this is a good gift para sa, para sa kanya sa totoo lang, no? So, hopefully, talagang masimulan na yan bago pa man mag-bare months kasi sabi nga nila, hindi maganda magpatayo ng bahay doon pag bare months, gawa ng palaging ulan. So pag palaging ulan, hindi magandang magtrabaho. But then anyways, I'm just hoping na masimulan, 'di ba? Sa kung kailan maging libre si Kalinga Pido kasi din yan kay Kalinga Pido kumbaga nakaka-proud din sa part niya na isang simpleng charity vlogger ayun, meron na siyang pabahay, di ba? Bali, pangalawang pabahay ba ito ni Kalinga Pido kung sakali mang matapos na itong kay Early kasi yung una, if I'm not mistaken, kay Nanay Rosa. And then itong kay Early, tama ba? Pak, ang galing. Congratulations agad Kalinga Pido. Syempre, tuloy-tuloy yung mga beneficiaries niya sa pag-aaral. At si Early na nga, itong taon na lang ang gugugulin ni Early at makagraduate na. So, pride yun ng Kalingap. Of course, sa scouter si Kalinga Pido. And sa mga sponsors, 'di ba? Maraming salamat sa mga sumusuporta na mga sponsors palagi at nakikita nila yung good deeds, nakikita nila yung pagtulong ni Kalinga Pido sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga estudyante na gustong-gusto talagang makatapos dahil nakikita nila na kapag makatapos sila, yun yung magiging paraan para medyo kahit papaano magaan yung buhay, 'di ba? Yun. So, ayun, sana magkausap na sila dyan and mailatag na nga ni Kalinga Pido yung mga materialis na hinihingi o yung kailangan, yung estimation na hiningi ng sponsor nang sa ganun ay syempre mapag-ipunan na. Mapag-ipunan na. Kailangan. So, yun. It's a win-win situation sa totoo lang. Kasi kapag nasimulan yan, merong continuous na vlog din si Kalinga Pido about it sa pabahay na yan. Diba? Syempre, mga updates. And of course, walang masasabi ang mga Negatrons, 'di ba? Hindi nila si Kalinga Pido na ganito, ganyan, 'di ba? Para iwas na rin pagdududa sa mga susunod na panahon. Nagbigay ako ng para sa akin yung naisip ng sponsor na yan, syempre it's wise yun. Mag-aalam niya mga pasikot-sikot sa buhay-buhay, lalo na pagdating sa mga ganyan. 'Di ba? Parang sa balita ko, yung mga sponsors na yan parihas na may alam related to that. 'Di ba? So okay. That's good. Ayun. Alam nila yung ginagawa nila. Yun lang ang masasabi ko. 'Di ba? So, kayo guys, comment down below kung ito ba ay advantage para kay Kalinga Pido na manghingi ng rough estimation. Actually, it's good deal kasi wala nang poproblemahin si Kalinga Pido, 'di ba?
ipipresent lang niya yung listahan kung ilang ganito, ganyan, magkano abutin, 'di ba? Tapos ibibigay. Tak, yan lang.